Hi, I'm Joseph Flores Witchcraft. And ang topic ko ngayon yun nga, yung viral ngayon, Jollibee paper bag. So, ang story nun ni yung lalaki daw, bumisita siya dun sa kanyang asawa, and then may dala siyang pagkain. Yung pagkain daw for sharing, kaya lang kinain niya lahat yun mag-isa. Tapos yung asawa niya hindi man lang niya niyakag. They were talking, but yung bang niyayain mo yung mahal mo sa buhay na asawa mo, niyakagin mong kain mo na, loves, kain tayo, gano'n, di ba? Itong taon to just sit down, he just sat down, umupo na lang siya, tapos kumain na lang siya mag-isa without even looking or nag-aalok, di ba, sa foods. Ano bang take ko dito bilang si Joseph Flores Witchcraft? Ang take ko dito is yung lalaking yun sabi nga ng iba, red flag yung ganung tao. I would not say na red flag yung tao, kasi silang dalawa naman tong story na to na nasense ko about sa Jollibee, ito matagal na to, nag-circulate lang again siya sa social media. Pero itong story na tong Jollibee na to, I have heard this before. And not only I have heard this before as a human, pero bilang faith healer or witchcraft, nasense ko na itong story to matagal na rin. Mga panahon 2024, ganun. Last year lang. Hindi mo siya ganun katagal, matagal na rin yun. Kasi hindi naman siya ngayon nangyari, matagal na rin. So, nag-resurface lang siya sa internet. Ang take ko dito is yung lalaking yun, hindi naman siya red flag, kasi matagal na silang matagal na silang magkarelasyon ng misis niya. Okay? Actually, ang tunay na story nito, may anak na talaga sila. May una na silang anak. Tapos tong pangalawang baby nila, na yung I would say na he's acting strange. Yeah. So, hindi yun, kasi yung red flag kasi yun, para lang yun sa term na bago pa lang magkakilala, bago pa lang silang naging sila. Yun. Pero these guys, nagiging neutral lang ako ba yan? I'm lost at my words. Sorry, hindi naman talaga ako vlogger o content creator. May awkward talaga ako sa harap ng camera, hindi ako komportable. But I just want to cover this kind of things, na to reveal the truth, diba? Libangan ko lang din ba, I'm doing this for me. Yun nga, the real story is yung lalaking yun at the time kasi baka mamaya mapanood nila to, tapos kakaayos lang nila, tapos dahil lang sa akin nakasama pa ako, may yung panahon na yun may kabit yung lalaki. Yun na yung, so it's either na i-deny nila, it's either na mali ako sa hula ko bilang manghula. Pero yun po yung nasense ko ng mga time na yun. That is not a red flag sign. That is the sign na ang mister mo, na long time partner mo na is may may kabit na to, or mayroon ng napupusuang iba, o may attention na siyang hinahanap na iba. Ganun. So, yun yung ano ba yung sinabi ko sa post ko na deeper. Deeper dito, guys, is tong dalawang magkasawang to may tampuhan talaga at the time. Yun yung totoo doon. And yung lalaki nga, he was acting strange, and this is the first time na nagkaroon sila ng ganyang lamat ng kanyang misis, because sa to lang kanina ko pa tinatanggi yung red flag sa kanya, kasi itong lalaki to, he's never cheater. Hindi siya cheater. Kumbaga, yung pagiging magulang niya, pagiging ama niya, hindi niya na-carry away ng maayos. Hindi niya nadadala yung bang, siyempre, yung pagiging ina, di ba, di naman napakadali niyan. Pagiging parents, mostly general, hindi naman madali yan Di ba? Hindi naman yan yung tipo na
magigising ka na lang parents ka na, tapos kinabukasan tayo na maging parents, balik na ako sa dati. Hindi pwede yun, walang ganun. Once na nag-provide ka na o nakapaglabas ka ng bagong buhay o nagkana ka na sa mundong to, you are a parent. Whether that children lives on or died, kahit sabihin mong, di ba, yung feeling na meron kang life na na-produce sa mundong to, you are a parent. So yun. Medyo malalim lang yung mga binibitaw kong salita, siguro baka ma-bored na kayo, pero sa totoo lang ganito po kasi mag-explain ng isang legit na faith healer or spiritual guide. Every aspect, every corner, dapat po yan explanado mo. You can't just cut corners. Hindi ka pwedeng mag-talk ng isang topic na base lang din sa sinabi ng iba. Hindi po ako ganun. I'm not a journalist. I'm not a detective. I'm not a police officer. I may sound arrogant most of the time, pero it's just the way I am. Yung story ng dalawa ito is deeper. Kasi silang dalawa is a parent na lunod sa kumbaga nasanay sila dun ba sa parang kasi silang marangyang buhay. So hindi ako basta magja-judge. Sinesense ko muna at pinapakita ko sa inyo yung diba lagi sinasabi, I see what you can't see, I saw what that you don't, yung mga ganun. Para maintindihan nyo kung bakit hindi ko basta-basta pwedeng kampihan si girl lang dahil lang sa post niya or what. Pero syempre, ang kampi ko yun sa babae kasi nga nakakaaway. Bagong panganak yun, syempre. Mag-labor ka ng ganun, tapos ikaw, uupo ka lang doon, kakain ka, may kabit ka pa pala. Diba? Kung ganun kung bibitawan yung salita, wala na, nalunod na yung lalaki sa hate. Pero we have to be neutral. Kasi ito diba, sinasabi ng iba, hindi nyo alam yung tunay istorya, ganyan-ganyan, but I do. Kaya siguro kahit kayo hindi ka panipaniwala sa akin, kahit kayo parang it's just, diba? Kaya hinahanap-hanap nyo rin yung content kong ganito because nga you have to see and you have to hear what I have to say. Kasi deep down inside, yung sasabihin ko talaga, matatamaan ka. At totoo yun. So yun, tunay na istorya nun. Silang dalawa ay lumaking parehas na marangyang buhay. Tapos nung sila ay naging mag-asawa na, doon na nila naranasan na wow, from the start, from the scratch, ganito pa lang maging magulang. So yun, hanggang sa yung lalaki naging parang mama's boy. Kasi nga lumaki sa Marangya, paboritong anak ng ina, ng magulang. Tapos yung babae naman, ganun din, papa's girl din, sunod sa luho ng ama, ng nanay. So yung great and wealthy lifestyle na kinalakihan nila, hinanap nila yun sa isa't isa, which is sad to say na hindi nila pa na-expect or na-expect yung ganun within that during time period na magkasama sila. So they're both parang worn out na sa pagmamahal nila, diba? They haven't, yung dalawang totong mag-asawan to, they haven't worked things out on their own. Lagi na lang pag may problema sila, nag-a-ask sila ng advice kang ganyan, nag-a-advise sila, nag-aanap sila lagi nakakampi outside of their family. Which is nothing wrong naman sa ganun. Siyempre, pamilya lang din naman natin, tatakbuhan natin, di ba? Ano mat mangyari. Pero etong dalawang to is pareha silang immature pa, I would say. And I'm not judging them, just speaking the fact. Kasi sa guys, kahit wala akong tunay na picture ng dalawang yun, masasense ko kung anong itsura nila at kung anong kaluluwang meron sila. Pareha silang mabuting tao. They're just worn out and just parang I would say na nanlamig sa isa't isa. Naglamig sila sa isa't isa. Yung isa naman naging, first of all, walang masama sa isang ina na focus sa anak, walang masama dun. Ito lang ang pagkakamali nitong si babae, ma-judge ko lang siya isa, kumbaga na rin siya, naging matigas siya rin sa lalaki. Yung tibong iba kasi, yung iba kasing babae dyan na sabihin natin nagkulang sa asawa, nagkulang, pero nandun pa din, diba? Nandun pa rin sila, nagkulang lang. Ito, matindi to, talagang umaga, tanghali, hapon, nandun na siya sa anak niya, wala na siyang pinapakitang asikaso sa asawa niya. So yung lalaki naman, sa lalaking to, nagwo-work, hardworking, kaya lang yung
sa pagtatrabaho niya, hindi na yung family niya yung naging motivation niya, katrabaho na niya. 'Di ba? Most of us makaka-relate sa ganyang story. Pero hindi ko pwedeng sabihin na common yan, lahat ganyan. Hindi may mga tao na itong dalawang to, ganyan sila yung dalawang tao na nakamit ng dark times. They are good people having a bad time. Hindi sila yung bad people na nag-evolve sa pagiging relentless or gumawa ng mas immature ka na nga tapos gumawa ka pa ng mas immature, di ba? Ang malupit pa nito, hindi mo alam na mali na pala yung ginagawa mo. Yun ang malupit dun. So yung dalawang to is ngayon, sense ko ito yung ako may update ako sa inyo kung anong nangyari sa dalawang yun. They're still together. And positive ako and I can sense na ngayon they are starting to learn pa lang. Starting to learn pa lang how to cooperate with each other. Diba? Sir, paano ba yan? Naglabas ka na ng ganyang kwento. Yung lalaki ba, sila pa rin ba ng babae? Kabit pa rin ba siya? I would say na sense ko na wala na. Pero if this future didn't change, siyempre pag manghuhula ka, hindi naman pwedeng doon tayo agad sa anong hula nung in the end, 'di ba? Kailangan malaman nyo rin na the future changes, diba? One decision na meron ka ngayon na iiba mo kinabukasan, may iba yan. So yun, sa dalawa mabalik ako, nawala ako sa drive ko siya at may mga kamuot sa likod. Okay naman sila ngayon, and sana kung mapapanood yung dalawang mag-asawang to, work things out as a family. Parents na kayo, oo. Pero wag niyo pa rin kakalimutan na kayong dalawa nagkakasiping pa din. Kayo pa rin yung dalawa na magjowa lang, napakain-kain sa labas. 'Di ba? Kayo pa rin yung dalawa na nagpaplano ng ng buhay ninyo noon. Na gusto niyo gawin. Mag-travel kayo, kaya nga kayo nag-iipon, 'di ba? Kasi kahit galing kayong dalawa sa marangyang pamilya, nag-start talaga kayo from the scratch. At ngayon, may dalawa na kayong anak. So, ikaw naman, guy, ang advice ko sa iyo huwag kang magpapahuli. Hindi, joke lang. Ang advice ko sa iyo is, wala sa labas or sa parandali ang laman ang tunay na saya. Pagsisisihan mo rin yan sa huli. So, mabuti naman at nga pala, bitaw ko ng salita kasi baka mamaya palod nila to, gagi, may kawit ka pala. Hindi kasi alam ng babae na hindi niya napaamin kasi tiwala pa rin siya sa lalaki kahit ganun yung sakit na naramdaman niya, hindi niya kinampurunte. Kaya dinaan na lang niya sa post anonymously. Yun. And yung dalawang mag-asawa na to is around Manila lang po. I would say Pasig Makati, maalin sa dalawang yun. Gusto doon ko na-sense yung traces nila Yung lalaki is siya, katulad nung sa picture na chibi, yung cartoonish na medyo ganun yung katawan, pero di naman siya ganun kataba, may laman lang siya. Tapos yung babae naman short hair. Ngayon na itsura nila, ayun, kung accurate ba itsura nila sa toong buhay dun sa picture na nila pinabricate sa social media. Hindi, kasi yung babae is legit siya na payat. Kahit dalawa na anak niya, payat talaga siya. At the time, ngayon medyo may laman-laman na siya. May lalaki naman, hindi nagbago katawan niya. He was that fit. Yung itsura nila. Yes, they're both Filipino and Filipina. Ayun yung ko sa kanila. Yun yung ito yung story na na-sense ko sa kanila, and sana naintindihan at na-enjoy nyo lahat. Yun, pasensya na kung ako'y ang mga words ko medyo naintindihan nyo naman. Kaya lang talaga paputol-putol yung words ko kasi nga hindi ako camera person. I don't like my face in the mirror or in the camera. Hindi ko gusto yung nakikita ko sa camera. Hindi naman I don't accept myself, just I'm camera shy din talaga. Hindi kasi ako photogenic or and that's the truth. Even me, I have flaws. At yan, nag-traffic na naman ho tayo.
So, yun po yung story. Yan, Jesse Flores Witchcraft. Yan. Okay, Labs, mayroon akong sa likod eh. Labs, may mga katanungan ka ba dyan? Wala. May gusto ka idagdag? Napakinggan mo lang sinabi ko? So, yun. Hindi naman sa magpapahuli. Biro lang yun, baliw. Yung babae kasi, hindi niya inisip na ganun talaga yung lalaki. Kundi pumasok nga sa isip eh, hindi eh. Ito nga lang, ako nga parang makakasira sa kanila eh. Gawa ng, I can't lie. I'm witchcraft, I can't lie. So, nasabi ko na yung true story. Pero, at that time is wala namang naging kabit yung lalaki na kabit na, talaga. Meron lang siyang parang naging, I'm not justifying this, pero cheating is cheating. End of story. Cheating is bad, it's never good. Yun. So, fault ng lalaki yun. And a good thing na ngayon, at this timeline, now, wala na siyang ganun. Wala na, tinigil na yung makikipag-chat o makikipagsabay sa break time. Doon sa, niya. Yes. Chika babes niya. Ayun. Kung tatanong niyo naman sa akin yung itsura nung naka-text or parang lobby babes lang, text lang, is may itsura naman yung babae, yung naging kanon lalaki. Shit. Hindi, joke lang. Ayun, nag-traffic na po. Ngayon ko, may accident siguro. Naka-video pala ako. I-sense ko baka may accident. Wala, traffic lang talaga. Everyone's safe. Oh my God. So yun, I'm Jesse Flores Witchcraft. Thank you sa panonood.